Good day sa inyong lahat, and this is Carl. This is the episode 2 ng ating Tarot Card 101. So without further ado, pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung mga nire-represent ng mga imagery sa tarot card sa aspect ng buhay ng isang tao. Without further ado, mag-jump na tayo sa ating card na hawak ngayon. Mapapansin nyo yung card na to. Yung guy, napansin nyo, yung the full card, yung lalaki dito, dala niya yung gamit niya, may hawak siyang bulaklak, may aso sa gilid na parang tumatahol na sumusunod sa kanya, and at the same time, may araw din dito sa likod, and then dito, malapit sa bangin. So, ano nire-represent ng aso sa aspect ng buhay ng tao? Yung sa aso muna, ito yung nagre-represent ng ating protective instinct. Pag sinabing protective instinct, ito yung parang, halimbawa pag may paparating na danger or panganib or everything na parang it can harm you, nagkikick in ang ating protective instinct, yung primal instinct na sinasabi. Ayan. Yung relating dito sa primal instinct, mamaya i-discuss ko to pagka nasa strength card na tayo. So, dito muna tayo sa Fool's card. Binabalaan niya tong si Fool, ay may bangin, may bangin. Itong bangin, nagre-represent to ng hardship ng buhay. Yung nasa baba nito, hardship ng buhay ang nire-represent nito. Uncertainty. Etong araw, anong nire-represent nito? Ito yung parang moral compass mo. Or pwede rin yung parang kung ano yung pinapaniwalaan mong Diyos. Or sinosubscribe mong religious doctrine. Na syempre doon mo binabasa ang iyong moral compass. So, syempre itong Fool, ikaw to. Na nagsisimula ka ng journey mo sa buhay after ng graduation, after ng certain life event, and so forth. Kaya ano itong flower? Ito yung expectation mo ng something good. But ang liit niya. Kasi, may part kasi dito na uncertain ka rin. Mangyari ba to? So, yun. Ito yung short interpretation natin sa the Fool's card. Yan, the Lover's card. Familiar kayo sa imagery? Adam and Eve. Yes. Okay. Ano nire-represent na itong tatlong imagery na to sa aspect ng buhay ng isang tao? Magsimula tayo dito sa lalaki, sa male or sa masculine aspect. Ito nagre-represent ng iyong conscious mind. Ano yung conscious mind? Anong function yan sa aspect ng buhay ng isang tao? Ito yung engage sa pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na awareness, yung sa rationality mo, sa common sense mo, sa analyzation mo sa buhay, o yung parang, ito yung parang navigating navigating part of mind mo na navigate siya dun sa sa takbo ng buhay na aware siya. So, ito naman babae, ano tong nire-represent? Subconscious mind or unconscious mind. Ito yung part na sarili mo na nakatago. Ay, hindi mo alam na nakatago, kaya nga tinawag siya unconscious mind. Pero, andito rin yung parang mga hidden strength, hidden talent, nakatago dito sa unconscious mind na later on, lalabas din. Andito rin ang nakatago ang
passion and urge. Passion and urge. Bakit? Kasi yung opposite natin, yun ang nagtitrigger ng natin, ng passion natin. Yung passion to procreate. Vice versa, applicable din to sa babae. Yun nga lang, syempre, iba nga lang yung mo, syempre, ang idea mo ng babae, ng lalaki, masculine, may abs, guwapo, everything na parang it indicates strength. Yun. So, yun din. Ito, balik na tayo rito. An example ko lang kasi para at least may idea kayo na hindi lang siya specifically sa lalaki. Vice versa, pwede rin sa babae ito. So, ayan. Nagre-represent ng babae ng mga hidden desire urges. So, ano naman tong parang angel dito? Ito yung nagre-represent no, kung anong ideology ang pinanghahawakan mo sa buhay. Kung anong worldview ang pinanghahawakan mo sa buhay. Kung anong universal view ang pinanghahawakan mo sa buhay. It's also represent your religion na kinakabilangan mo. And so forth. It's everything that represent your belief system. Your worldview system. And then itong snake na to. Like I said, since ang snake na to, ang snake it symbolizes temptation. Kung nagbabasa kayo ng Bible or religious people kayo sa any Christian denomination, ang snake symbolizes temptation. And then, since andito yung urge sa part ng feminine aspect natin, yan ang target ng tempter or manunukso. Diba? Pero ang snake nagre-represent din ng parang hidden intelligence din natin. Kaya nga siya nandito sa part ng feminine eh. Itong fruits na to, so far hindi ko pa siya masyadong na pero may nire-represent din siyang aspect din ng life natin. Yung sa burning bush dito sa lalaki, nagre-represent din to ng passion din ng lalaki. Or passion natin. O conscious, yung passion na aware tayo na gusto natin. Yun ang distinction versus dun sa hidden passion na nandito sa or hidden desire na nandito sa feminine. Yung sa masculine, may passion din, pero aware tayo na passion natin siya. Diba? Na-brought up na siya into light. Kaya nag-aalab siya eh. Burning bush, diba? Ayan o. So, tapos na tayo dito sa lovers. Pagpasensya nyo kung medyo may mga details ako na hindi ko pa na i-share. Mountains. Pag-aaralan, i-discuss din natin later on yan kung anong representation na to. Okay. The Strength card. Yan. Diba nabanggit ko, primal instinct, protective instinct, animal instinct. That's the lion comes in. So, yung passion, nire-represent ng lion. Ang survival, since animal din ng lion, kagaya ng aso, survival instinct din ang nire-represent ng lion. So, since passion ang focus nitong strength card na to, pansin mo, pinapampered siya ng babae, and then yung lion, comfortable siya na pinapampered. Kasi yung, like I said, yung opposite of us, ayun ang parang nagiging, inspired tayo on some level, or ayun yung parang, it make us move. It give us the strength, it give us a untamable passion. Diba? So, babae, beautiful. Yung parang, parang pinepet-pet ka. Halimbawa, example, yung crush mo, tapos bigla ka parang binabait-baitan ka, hindi ka kaya parang punong-puno ka ng passion nun. Punong-puno ka.
Same opposite apply. Ikaw babae. Yung crush mo dun sa sa kabilang cubicle, bigla kang binati. Eh, di ba parang passionate yung para sa mo, parang you can move mountains. Yun ang nire-represent ng strength. Strength equates passion. So, that's it for tarot card image interpretation. Oh, I hope na nag-enjoy kayo and may mga series pa tayong i-share. So, standby lang kayo sa mga tarot card series pa na i-upload ko. And then, mga next episode, hindi muna tayo mag-post relating tarot card dahil gusto naman natin i-cover ang ibang aspect din ng spirituality. So, yun lang muna. And I hope you enjoy. Sana hindi kayo na-bored. And I hope may natutunan kayo sa binahagi ko ngayong araw na ito. Hanggang dito muna and thank you sa time. Dies irae, dies irae.